Binalot ng putik ang ilang lugar sa Quezon City ngayong araw matapos ang matinding baha kahapon. Nanawagan naman ng tulong sa pamahalaan ng mga apektadong residente. Live mula sa Barangay Del Monte, Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kamusta na ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba? Yes, Jeff, sa ngayon ay nagsisimula na naman ngang umambon dito sa area ng Barangay Del Monte at kanina nga ay sinuyod natin itong mga barangay na lagpas tao yung baha dito sa Quezon City at nakita nga natin yung pinsalang dinulot nitong matinding baha kahapon at kanina nga ay nagsimula na rin silang maglimas ng mga putik sa kani-kanilang mga bahay. Balot na ng makapal na putik ang bahay ng mag-asawang senior citizen na sina Avelina at Demetrio Asilo. Nilamon kasi kahapon nang lagpas taong baha ang kanilang bahay sa Victoria Avenue sa Araneta sa Quezon City, dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Bagaman sanay na, takot pa rin daw ang nangimabaw sa kanila nang makita ang rumaragas ang tubig. Panawagan rin nila ang tulong mula sa gobyerno. Ng mga bandang alas 12 siguro yon, ang lakas na ng tubig nanggagaling doon sa bilya. Kasi yung bilya may ilog yan, di ba? Siguro ang ilog puno na, umapaw na. Yun, nandito na lahat sa amin. Ang pagtitinda ko nga dito, hindi ko na natapos, niligpit ko na kasi nandyan na yung tubig dito na. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. Sana naman bigyan kami ng kahit naman kunting mga pinansyal o kaya kunting namin masasaing. Emosyonal naman ang kapitbahay niyang si Arlene na buwis buhay umano na isinalba ang mga panindang gulay kahapon sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Mahiling naman si Arlene sa mga nakaupong opisyal. Sa ngayon po, sobrang sakit ang katawan kasi sa ata kahapon. Okay po, masaya din po ako kasi yung paninda ko po naligtas kahit papaano kasi inisip ko po yung puhunan po. Gano'ng kalaki ba ang puhunan? Medyo malaki po, masama nga po kasi 5'6". Sana po, tuparin po nila yung pangako. Sana po. Sana, hindi na kami bahain ng ganito kasi talaga pong ang hirap. Nano lang namin po kasi wala namang kami magagawa eh. Kabi-kabilang paglilimas na ang ginagawa ng mga residente sa Victoria Avenue matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Sa evacuation center naman, nagpalipas ng magdamag ang mga residente ng Barangay Apolonio Samson. Ang mga modular tents na ito ang nagsilbing pahingahan nila tulad ni Nanay Henedina. Yung kaunting damit ko at saka yung cellphone ko, nakaganyan na lang ako. Naabot na po dito ang pati yung tindahan ko pong maliit. Nawarak siguro ngayon, hindi pa ako kakauwi ngayon. Hindi rin daw alam ng mga anak niya ang sinapit kahapon sa matas na baha. Higit 3,000 mga pamilya ang lumikas sa Quezon City kahapon. Katumbas yan ng 11,481 na katao. Nasa 8 barangay din ang inabot ng lagpas taong baha sa buong lungsod. Jeff, sa ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng maulang hapon dito sa Barangay Del Monte at sabi nga ng QCLGU, minomonitor nila yung lagay ng panahon dahil nga posibleng magkaroon ulit ng nangyari kahapon na pagbaha, kaya pinapayuhan nga nila yung mga residente na wag munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. At Jeff, para lang ma-imagine ng mga nanonood sa atin, yung taas ng baha dito sa kinatatayuan natin ngayon, itong pader sa gilid ko, kung makikita nyo, Jeff, ay ganyan kataas. Lagpas pa dyan yung inabot ng baha kahapon na naranasan ng mga residente. Kung nakikita nyo yung mga damo-damo dun sa taas na yan, dulot yan nung pagbaha kahapon na dahil nga dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. At kung ipapakita ko rin, Jeff, yung sa kabilang side naman, itong mga barangay, itong mga bahay dito, Jeff, na nandito, lahat yan ay nilamon ng baha kahapon dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng pinalakas na hanging habagat. Jeff. Nako, medyo matagal-tagal na paglilinis yan. Maraming salamat, JM Pineda.